Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Yan. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pamayan dyan sa potang. Tingnan niya, hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Di ba? Akala ko totoo na eh. Yan. Makinig kayo mga kasama. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Yan. Yes. Magandang morning sa ating lahat mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sino-sino na makikita natin dito? Nagsalita na ho. Si Senador Marcoleta. Nako, parang may mananagot. Parang may babalikan. Sino kaya ito? O kilala niyo ba si Hayer? Si Hayer ang nababanggit dito. Baka panagutin. Pag upo ng mga senador, nako po, ibang klase ang mangyayari. May pag-uusap dito, may pronouncement dito. Kung maiintindihan nyo kung ano yung sasabihin dito mga kasama, magugulat kayo. Magugulat kayo, may boses po mga kasama. Kaya ito nakalike ka na ba? I-like nyo muna yung video natin. Samahan mo ng share, subscribe, at i-bell all nyo para nakakatanggap ka ng notification everyday. At meron dyan join button. Pwede ka mag-join kung gusto mo lang. Ito, simulan natin dito. Nakahanda ang drama ni Delay. Laylay. Inilalay. Ito, plano ni Delaylay. Booking. Pasok natin to. Palag si Senator Jenggoy Estrada sa naging reaksyon ni Leila de Lima hinggil sa umano'y bali-balitang hindi na raw uusad ang nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa pahayag ni Estrada kahapon ng Biyernes, iginiit niyang tanging chismis lang daw ang pinaniniwalaan ni de Lima. Mag-grandstanding lang yan si Leila de Lima, naniniwala na lang lagi siya sa chismis, and we are not going to abandon our constitutional duty to hear the impeachment case against the Vice President, aniya ni Jenggoy. Matatandaang naglabas ng video message si de Lima matapos kumpirmahin ng Senado na ipagpapaliban nila pagsisimula ng paggulong ng impeachment ni VP Sara. Totoo naman. Yung pinagpaliban, alam nyo naman kasi bakit pinagpaliban. Meron daw uunahing importante. Di hindi importante ang impeachment. Ganun lang yun. At saka, natatandaan nyo ba? Noong nag-hearing si Tatay Digong, at nag-iimbestiga sila patungkol doon sa kaso daw di umano ni Tatay Digong, andun ito si Lai. Andun ito. Siya yung bumabatikos. Muntik pang ganun ni Tatay Digong sa buwisit niya dito kay Lai. Di ba? Akala mo matindi. Di ba? Puro drama at grandstanding lang ang gagawin niya. Nako. Naniniwala kayo. Ganun talaga. Kung saan sila, feeling nila makagaganti sila, doon sila, bibirada. Di ba? Tuloy. Ayon kay de Lima, malinaw na nakaambang abandonahin lamang ang naturang trial ng pangalawang Pangulo. Depensa naman ni Estrada, uunahin lamang daw nila ang mga batas na kailangan nilang ipasa bago magtapos ang 19th Congress. The passage of the priority bills should take precedence as asserted by Senate President Cheese Escudero as sine-die adjournment marks the official end of our regular session, aniya ng senador.
Nilinaw din niya na ninanais din umano ng Senado na mabuksan at matuloy ang impeachment trial kay VP Sara bilang parte raw ng kanilang constitutional duty. Hindi naman as long as we are really bound to hear the impeachment case against VP Sara Duterte. It is our constitutional duty to hear it, aniya pa. Noong Huwebes din nang ianunsyo ng Senado na ililipat na sa June 11 mula sa orihinal na plano sa June 2 ang nakatakdang pagbasa sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ang pangungulit ni Leila de Lima ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. O yan. Ayon kay Rob Rances ay, "Guys, tuloy nyo ang impeachment please, kasi para kay de Lima, spotlight moment yan." Siguradong nai-imagine na niya lahat ng drama at eksena. Ayan na. Oh. Eto na naman, yung mga pakulo, pakwela, nakakatawang mga sitwasyon na gustong-gusto nila magkaroon ng isang spotlight. Bakit? Nakaredy na si Lai. Baka tumakbo na naman sa 2028. Malamang. Malamang sa malamang tatakbo. Kaso ang problema, hahamig pa kaya ng boto to si Lai. Junel! Huwag nyo naman siyang biguin, please. Ayon naman kay Sean Wine ay, "Tell that to yourself. Mas interesado kami sa kaso mo." Totoo yan. Mas interesado ang nakararami sa kaso niya. Diba? Meron pa kang ugong-ugong. Baka daw balik kulungan. Nako. Ay, pasensya na. Natakan naman tayo ng rhinitis. Ano ba yan? Oo. Minsan, nakaamoy kasi ako kanina ng usok. Ayan na. Samantala, sumagot na si VP Sara Duterte kay Attorney Rowena Guanzon ukol sa offer nito na maging Office of the Vice President spokesperson. Panuuri ng full video. Yan! Yan ang gusto ko. Parang tagulan na ito. Pag ito naging spokesperson ng Vice OVP, nako. Wow! There's more. Hindi nila kakayanin ang power ni Attorney Guanzon dito. Detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Intro daw. Ito. Alibalitang itatalaga raw ng Office of the Vice President na tagapagsalita si dating Commission on Elections Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Sa panayam ng kanilang mga taga-suporta kay VP Sara sa The Hague, Netherlands noong Biyernes, May 30, 2025, nilinaw ng Vice Presidente na wala pa raw na pag-uusapan ng OVP hinggil sa pagkakaroon ng tagapagsalita. Yun, wala pa raw napapag-usapan pero kung sakasakali, pwede. Diba? Kasi matapang to si Atty. Guanzon Oo, at malalaman natin yan. Sa madaling panahon kasi pag halimbawa nakabalik na si VP Sara kasi nasa dahig sila. Kasama si Senador Marcoleta, Senador Vic Rodriguez, Senador Robin Hood, si Senador Amy Marcos, Senador Mata, marami pang iba mga kasama. Talagang ibang klase. At si Baste, nandun din. Pakinggan natin. Lipat tayo sa dahig. Makipag-birthday tayo kay VP Sara. Alamin natin kung ano yung sitwasyon, kung ano yung update, pasok. Naman talaga, na kung pumasok sila dyan, o di parusahan nyo, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat-dapat na mamuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Yan. Kahit papano sa PDP laban, yung results na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na yan. Gago na yan! Ano? Si Bungit-Git. Kung kinaya natin,
kinaya natin 3 taon. Ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Duterte! 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 Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayong mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Yan. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang, potang ina ko nakabalik pamayan dyan sa potang. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga kurap ng mga potang inang politika. Yawa na sila tanan. Totoo naman. But, you know, Nisip. Yan na, pasensya na kayo kung naririnig nyo, kasi nagbabara talaga mga kasama. Ang hirap po pag may rhinitis, kaya kayo, ingatan nyo, maging allergic na kayo sa mga fumes, sa mga mababaho. Talagang pag umatake, ang hirap, lalo na pag matutulog kayo. Tuloy natin to, masyado kang madaldal, Kuya Gus. kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. Yung presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung napupunta sa mga sarili-sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, ma-decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved. And the Yan ang hindi naiintindihan ng nakararami. Alam nyo yung federalismo na yan, maganda yan. Ang kuto lang dyan, yung mga magnanakaw, mga durobo ng bayan, kasi gusto nila yung kaba ng bayan sa kanila lang mapunta. Sorry, masipon tayo. Yung federalismo, kung halimbawa taga Mindanao ka, doon lang yung tax. Doon lang. Sila lang magpapaunlad ng bansa, ng bayan nila. So kung sa Mindanao, ganun din. Yan ang napakaganda. Halimbawa, mga probinsya, di ba? Bulol. Si Kuya Goods na bubulol. Ganun. Papagandahin nila. Yung ibang dorobo, ayaw nila kasi hihina ang kita nila. Federalismo, ang Mindanao, sa kanila yung budget, matayo sila maraming building, magpa-imbes sila maraming trabaho ron. Diba? Ganun. Ayaw nila . Ayaw ng mga dorobo kasi wala silang mananakaw. The functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali, ginagawa, gusto niyan, gayahin nila noon sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile kaniadtong panahon. Yan ang gusto nila
yung mga Marbel, yan si Torre, mga Remulla. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. Yan. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisosong mga putaragis na ito, mga politiko at nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina. Ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government but it's out of selfishness. Tama. Pansin nyo naman kahit hindi maganda yung nangyayari, doon pa nga lang sa courtesy resignation 'di ba? Meron lang pala silang target kung sino ang pagre-resignin nila. Si Guevara, si Arnel Ignacio. Yung iba, yung dapat na alam natin, na umaasa tayo na dapat masisibak, hindi na sibak. 'Di ba? Ano nangyari? Di wala. Oo, propaganda lang pala, istoryahe. At ang higit doon, niloko ang taong bayan. Pakinggan natin ang sagot ni Ate Amy rito. Gigil na gigil din siya dito sa kapatid niya at kanino pa. Abangan natin dito. Sino magsasalita dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Maaling buntag sa Tanang Bisaya, mga Bisdak, mga taga Davao, taga Mindanao. Naimbag na aldaw kada kayo amin, apo. Maupay nga udto sa tanan. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh. Tuwa-tuwa ako makapiling kayong lahat. Lahat tayo, berdeng-berde. Higit sa lahat, narito po ako para... Bunget-ngit. Balulong. Pakinggan mo sinasabi ni Super Ate. Pakinggan nyo. Sigurado, patungkol ito sa inyo. Siyempre, si Super Ate, naka-IBP Sara na. At kayo ngayon, eto, pakinggan nyo. Sumabay sa ating pinakamamahal na Vice President, Inday Sara Duterte, sa kanyang kaarawan. Ngunit narito rin ako para sumabay sa inyo for the first time. Alam ko na matagal na kayong pabalik-balik po rito. Walang kupas, walang kapaguran, walang pag-give up, tunay na tunay pabalik-balik upang lamang intayin ang paglaya at paglabas ng ating minamahal na Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabay-sabay po natin iuuwi siya. Siguraduhin po natin na magkaisa tayo. Dami niyan mga kasama Hindi yan katulad ng mga pinapakitang rally ng mga bakulaw at balulong. Kita nyo, ayan. Iba't ibang bansa, iba't ibang kontinente, pumunta dyan sa dahig para suportahan ang kaarawan ni Bibi Sara at siyempre, suportahan si Tatay Digong. At ang hiling nila ay makpauwi na si Tatay Digong as soon as possible. At alam ko, ang pag-uwi ng ating Pangulo, ng ating minamahal na Tatay Digong, ang siyang pinakamagandang birthday gift sa ating Vice Presidente, Inday Sara Duterte. Kaya, bigay na natin ang birthday gift na kailangan niya. Ng hirap ng ating Vice Presidente Inday. Sinabi na niya,
hayaan na natin yung Quadcom at impeachment na yan. Baliwala na yung pang-aapi sa akin at sa Vice Presidential Office. Basta iuwi natin ang aking ama. Di ba? Katulad po ninyo, ako ay talagang nagitla, nagalit, naiyak nung tinangay ang ating Pangulo nung Marse Totoo yan. 11. Hindi ko matanggap at katulad ni... Ito, hindi nangangampanya si Ate Amy, tapos na po ang eleksyon. Pero ayan, naka-stand siya dahil sa kanyang kaibigan. Oo, nagkaroon tayo ng hindi magandang impression noon, pero napapatunayan naman niya. Kasi hindi kasi natin maalis kasi kapatid siya ni Bungitngit. Ngayon, napapatunayan ni Ate Amy na talagang totoo siya kay BP Sara at kay Tatay Digong. Sana lang, no? Wag na natin siyang batikusin. Andito na siya eh. Nasa part na siya ng PDP. Nasa part na siya. Kita naman natin, di ba? Kung paano yung closeness nila, kung paano sila magbiruan sa isa't isa. Ganun. Suportahan na lang natin mga kasama. Inyo, lahat kami ay biglang-bigla at talagang nataranta. Hindi ko ubos maisip kung anong maigagawa. Hindi katulad ninyo, wala naman ako sa ibang bansa. Hindi katulad nung iba, hindi naman ako maaring pumunta sa kalsada pagkat opisyal naman daw kami at bawal. Ngunit naisip ko, bilang senador, maglunsad ng pangkalahatang investigasyon para malaman ng Senado at ng buong mundo ang pangkalahatang paglalabag sa ating saligang batas, sa lahat ng batas ng buong mundo, sa batas ng Pilipinas, higit sa lahat, sa batas ng Panginoon na bawal ang pang-aapi sa matatanda at may sakit. Hindi tayo papayag sa ganito. Asahan po ninyo, may iba dyan na nagalit sa akin. Ang malalaking opisyal sa administrasyon, mga kamag-anak ko, pati ang aking kapatid ay galit na galit po sa akin. Hayaan mo yun, Ate Amy, basta nasa tama ka lang. Kahit magalit siya at magangaw-ngaw siya, hayaan mo siya dahil 3 taon tapos na ang karir niya. Oo, baka ikaw, baka gusto mo. Oo, nandiyan ka lang, sa side ka lang ni BP Sara, pwede ka mag-vice president. Yun lang ang komento ko. Kayo, kung naniniwala naman kayo sa kagustuhan ng maging BP, pwede naman kayo magkomento. Oh, yes, oo. Ay, no, hindi. Ganun lang, kasimple. Tuloy. Ngunit kung nagulat kayo sa mga pangyayari, mas lalo ako nawalan ng loob. Pagkat para sa akin, nakita ko na ito. Linapastangan din ng aking ama at tinangay kami sa ibang bansa. Kung saan nawalay kami. Isa na medyo nahirapan talaga yung barado kasi. Yun lang ang minsan talagang problema sa akin, ganyan. Pero siguro mga maghapon, yan, nawawala naman po. Kaya ingatan nyo, lalo na sa mga bata. Dahil barado talaga. Kaya kayo kailangan sumingot kayo na sumingot, lalo na pag mayroong sipon pa. Pasintabi na ho sa mga kumakain at nanonood dyan. Sa ating bansa, bakit natin papayagan na ganitohin na naman ang ating minamahal na Pangulo? Mas malala pa, sa ICC pa dinala, kulungan pa ang inuwi. At pagkatapos nun, tuloy-tuloy pa raw ang paglilitis ng ating Tatay Digong. Huwag tayong papayag. Samahan ninyo kami na labanan ito. Samahan ninyo ako na kahit ako ay mag-isa na lamang at hindi na kabilang sa aking pamilya, hindi na kabilang sa partido, dahil sa inyo, nanalo pa rin tayo. Sa inyong lahat, ako'y nagpapasalamat, hindi ninyo ako iniwan. Handa na ako
na mag-isang mangampanya, mag-isa mag-house to house, mag-isa na iikot. Ngayon pala, hindi ako naulila. Hindi ako nag-isa dahil ang birthday girl natin, si Vice President Inday Sara Duterte, 10 ng DDS, 10 ng OFW, 10 naman narito ngayon sa The Hague ay Yun! sumama sa akin. Maraming salamat. Asahan ninyo ito, tuloy-tuloy po tayo at hindi tayo titigil hanggang maiuwi natin ang mahal nating ama, Tatay Digong Duterte. Yan, di ba? May mensahe. Kayo na ho bahala umintindi, sasamahan natin sila, sasamahan nyo sila. Oo, ay mas maganda nga di ba? Kung pwede ngayon, bukas, susunod na araw, may uwi na si Tatay Digong. So eto, dito ka matindi. Matindi talaga to. Gusto ko to pag nagsalita. Senador Marcoleta, ipasok mo. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na Yan. Makinig kayo mga kasama. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Yan. Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya
yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maaabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. Yan. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Lahat yan, lahat ng nababanggit ni Senador Marcoleta, totoo. Di ba? Mga pautot lang nila, yung mga kunwari, pinagre-resign. Pero ang lumabas at sumatotal, ganun pa rin. Ilan lang ang nawala, yung partido pa ni Tatay Digong ang mga binaklas. O kung umabot ka sa video na ito, eto na. Sabihin mo kung nasaan lugar ka at shout out ng bonggang-bongga sa'yo. At lagi kang susubaybay sa ating mga video. Like and share. Hanggang sa muli. Bye-bye!